Ito ang long ride na first time ng lahat mga brother. Bakit ko yun nasabi? Una, first time ng FKM na sumabak sa Ilocos Sur Invitational Ride ngayon na pang-siyam na taon. Pangalawa, first time rin ang bagong model unit nila na Slick 400 na sasabak sa ganitong kalayong ride na almost 950 kilometers balikan magmula dito sa Olongapo papuntang Bigan, Ilocos Sur. Pangatlo mga brad, first time rin ng rider, which is ako yon, na magra-ride ng ganito kalayo na takbuhan. At pang-apat, first time natin magre-review ng ganito kahabang biyahe. So, worth it kaya mga brother? Well, para sa akin, napaka-solid ng experience ko dito kasama ang Team FKM at mga kapwa motovloggers ko. Kaya mga brothers, let's go! Sa go! Hinati ko nga sa dalawa ang review natin dito kay Slick 400. Bali meron tayong review sa Expressway at meron rin tayong review sa mga bayan-bayan na dinaanan namin since magkaiba ang konsumo ng gasolina na nakuha natin. Pero bago natin yan na pag-usapan mga brad, ay ikwento ko muna ang simula ng aming ride. Magmula nga dito sa Olongapo City kung saan ang aking home base ay bumiyahe muna ako papuntang San Simon, Pampanga na aabot ng 75 kilometers dahil nandun ang meeting point ng grupo sa mismong FKM warehouse. At nag-decide na nga kami dito ni Kuya Boyet na kung saan galing naman si Kuya sa Pangasinan na mauna na dito at para makatulog at makapagpahinga na rin kami. And guess what? Hindi kami nakatulog since dumating na nga rin sila Ikimoto at Onel TV. At syempre, medyo may mga kwentuhan at maaga rin ang call time namin na 2 AM para sa briefing ng aming ride. At syempre pa, nag-unbox na rin kami ng helmet na gagamitin namin para sa biyahe na ito. Yan nga ay sponsor ng SEC Moto Supply. Once again, maraming salamat SEC Moto Supply para dito sa Kronos Fiberglass helmet na binigay nyo, which is napaka-solid ng design at napakagaang gamitin. At ito na atang nasuot ko na helmet na very lightweighted. At sakto ang sizing sa akin. At syempre pa, salamat rin Mokim Helmet para dito sa riding jacket na binigay nyo. Maya-maya pa mga brad, nag-pray na kami at nag-briefing na rin para sa aming ride. Kapi-kapi na rin ng konti dahil halos lahat kami ay wala pang tulog o konti lang ang tulog dahil nga excited na rin dito sa ride na ito. So eto na mga brad, nag-gear up na kami at nagpagas para ready nang pumasok sa Expressway. AM nang pumasok kami sa Expressway. Madaling pa nga ang visibility kaya naman sinamantala ko ng subukan ang lakas ng projector headlight nitong Slick 400. As you may know, naka 6 LED projector lamp nga pala ang scooter. Kaya nakakasigurado ako dito na malakas ang liwanag nito na hindi naman ako hirap in night riding. Pero I highly suggest na kabitan nyo ito ng mini driving light para mas malakas ang ilaw nyo in night time. Pero dito sa Expressway mga brother, wala namang kaso since may ilaw na rin mismo ang highway dito. Tumakbo nga pala kami dito ng around 90 to 130 kilometers per hour at dito ko mas na-appreciate ang scooter dahil napaka-stable niya sa daan. And what I mean by that, kahit nadaanan ka na ng bus o truck o ako mismo ang mag-overtake sa mga malalaking sasakyan, ay hindi siya basta-basta natitinag considering na may bigat ako na 53 kg habang may bigat naman mga brothers na 200 kg ang FKM Slick 400. Malaki rin ang tulong ng windshield ng scooter since naka-tinted ang gamit nating helmet ay umasa muna ako sa windscreen ng motor dahil hindi pa nga ganong kaliwanag ang kalye sa mga oras na yan. Kaya nakayuko ako dito mga brothers Natiis pogi ang datingan habang nag-aabang sa haring araw. At ang smooth na acceleration ng Slick 400 sa high speed na around 6,000 RPM to 7,000 RPM ko nararamdaman ang power niya sa duluhan. After ng ilang oras ay nakarating na nga kami dito sa Rosario La Union exit. At dito muna kami magre-regroup at magre-refreshment na rin. And for the top speed, nasagad ko siya ng 135 kilometers
since may limiter itong si Slick 400. At may fuel consumption naman tayo dito na 19.6 km per liter, na tamang-tama lang sa ginawa nating takbuhan dito sa expressway. Sa bukana ng Rosario, La Union ay nagpa-full tank na ang grupo para sure na hindi kami mabibitin sa biyahe pa Ilocos Sur. At ngayon masusubukan naman natin ang Slick 400 sa bayan-bayan na takbuhan. Tapos sa bayan-bayan ng traffic ngayong tanghalian. Tumimbre na nga rin si Kuya Boyet na mas traffic sa San Fernando, La Union, kaya daraan kami sa bypass road nila. I don't know where you're going, but I know the road is long. I wonder if you could use some company. I'm headed out that way, so what I'm trying here to say is I wouldn't mind if you... Tumatakbo nga pala kami dito ng around 70 kilometers to 100 kilometers per hour depende kung straight ang daanan. At mantakin nyo mga brad, mas mabilis pa rin ang ibang grupo na naka big bike na akala mo ay may endurance race. Pero syempre doon lang tayo sa safe ang takbuhan. And actually, first time kong tumakbo ng ganito kabilis sa mga bayan-bayan since ito talaga ang demand ng Slick 400 sa pagiging 400cc maxi scooter nito. Nasubukan ko nga dito ang Slick 400 kung gaano kaganda ang performance niya during ng traffic na sitwasyon na hindi naman ganong kabigat pagka low speed. Pero pag nakahinto ang scooter, dun ko na napipil ang bigat niyang 200 kg na typical naman sa isang motor o scooter pag nakahinto na. Pero hindi naman ako alanganin dito since ang baba lang ng C-type na scooter kahit meron lang ako na 5'4" in height na tindigan. Speaking of brake at ABS, dito ko rin nasubukan ang lakas ng preno ng Slick 400 na may pasaway na tricycle driver na biglang tawid bago lingon. At kung walang ABS ay siguradong nasemplang ko na itong scooter. At sigurado bayad tayo kay FKM. Pero ganun pa man, nasagip tayo ng dual channel ABS nitong Slick 400 kaya alright talaga. Magmula sa Rosario, Pabigan, Ilocos ay almost 190 kilometers pa kaya dito na kami inabot ng gutom kaya nag-breakfast na rin ang grupo sa turo-turo na karinderya na okay naman ang chibugan, konting pahinga at kape tapos sabak na naman ulit sa matinding ride. At usapang kurbada dahil nagamit na natin itong si Slick 400 sa Marilake, hindi na ako magtataka na ang solid nitong Limiko na walang laban sa unahang gulong at sabayan pa yan ng pagiging stable nito na hindi ka mahihirapan o matigas ang ulo niya sa mga kurbada, especially sa mga ganitong probinsya ang takbuhan. Lalo pa ngayon mga brad, wala akong angkas since dati inangkas ko yung aking anak. Pagdating sa Bigan, nag-check agad ako ng fuel consumption nito since isa naman sa mga features ng Slick 400 bukod sa tire pressure monitoring niya ay yung average fuel consumption na pumalo tayo ng 22 km per liter na mas bumaba ang konsumo natin nang tumakbo na tayo dito sa mga bayan-bayan kumpara sa expressway. At nga pala mga brothers, ito ang kaganapan dito sa 9th Ilocos Sur Invitational Ride. After ng event, tabla-tabla na dahil sa dami ng pagod at puyat namin. Nagising na nga kami ng around 7 AM at 8 AM naman ay nag-gear up na kami at ready na ulit mag-ride pa uwi ng San Simon, Pampanga. Tamang breakfast lang at nag-lunch na rin kami kalaunan. At syempre pa, nag-kodak-kodak na rin kami dito bago umalis ng Ilocos Sur.
Ang solid talaga na experience namin sa ride na ito dahil hindi kami binigo ng Slick 400 at Falcon X400 sa aming biyahe pagdating sa overall performance, lalo na itong Slick 400. Dahil para sa akin, nakadesign o dedicated talaga ang scooter na ito para sa isang long ride cruising experience na mag-o-offer ng komportabling seating position and handling. Yung forma, nandyan na rin. And of course, with the latest features like dual channel ABS, LED lights and lighting system, smart key features, tire pressure monitoring, premium look pagdating sa meter panel, and so on. Kaya mga brothers, kung kayo ay naghahanap na isang affordable maxi scoot at subok na sa long ride na katulad nito, try to consider the FKM Slick 400 because it's not just the style, it's a performance in affordable price.